natin. So, nakita ko po itong post ni Makagago around November 21 at hindi ko to nakita nung pinost niya nung November 21. Kahapon ko yata to nakita o parang kahapon. At nakalagay nga po diyan, mga kahombre ko, ito yung mga ayoko nakakalungkot lang makarinig naman ng isang taong umiiyak sa call dahil sa kagagawan nitong tao na ito. This is huge. Mukhang mauungkat na natin ang istorya nung Mary Ann dito. Yung kausap ko tonight is willing to talk para magsilabasan na ang lahat at nang tuluyan ng maoblo ang tao na ito. Kinilabutan ako dito, grabe. Ganun kalaki ang nakuha. Nakakatakot. As in. Ha? I'm not sure. Ako may hinala lang ako Ako hinala lang tong akin. Hindi ko rin to natanong kay Boss MG. Hindi kaya ang nakausap dito ni MG ay si Tony Poller? Ay! Hello, hello, Kuya Puginius. Ayun, ayun. Sige nga. Tignan ko nga. Ah, pinasa mo na pala? May pinasa ka na pala? Teka nga, tignan nga natin. Okay. Wala. Wala rin sa spam. Nakapark yung tatlong page ko sa FB, di makasend message. Ay, wala dito. Naku, wala dito sa akin. Baka baka iba yung na ano mo, na chat mo, Kuya, o Genius. Hinahanap ko yung inaway niyang inaway niya maliit na tao, tapos yung bukod sa inaway niya maliit na tao, yung pinapaliwanag niya yung seatbelt. Put Genius, hats off to you. You really do your job. Wow. Good job ba? Did good job ba yun? Oh, wow. Salamat, salamat Tol po Genius sa pagpunta mo dito sa aking live stream. Salamat, salamat. Ano ba nangyari dito? Hindi na tumakbo yung comment. Did a great job pala. Ayun, nakaharang kasi yung puso eh. So ngayon, ito nga po, nakita ko nga po itong post na ito ni Makagago. So ako, ang hinala ko dito, ang nakausap niya si Tony Poller. So hindi ko pa to natatanong kay MG. Oo kuya, wala akong nare-receive. Ba't kaya ganun? Pero nakita mo yung PM ko sa'yo, di ba? Kasi nag-ano siya ayun, okay, ito. Oh, ngayon lang pumasok. Okay. Okay. Salamat kuya. Ayun, salamat. Oh, tama. Yun nga yun. Tapos kuya, baka meron ka nung yung inaaway niya yung maliit na tao, baka natatandaan mo yun. Ah, baka natatandaan mo yon yung maliit na tao inaaway ni Kulaong. Ah, alam ko ikaw ang isa sa mga nakakaano nun eh. Yung inaway ni Kulaong, yung maliit na tao, inapi-api niya yun eh. Actually, isasama po yun sa report sa CICC. Kaya po gusto ko yung itapik. So ngayon punta tayo dito sa post ni MG. So eto nga pong post ni MG na na paisip ako kung sino yung kanyang nakausap. At yung istorya nung Mary Ann ang na yung nakaano sa akin. Kasi eto pong si Inay Mary Ann, ka-close ko to. Nung pong mga panahon na binabalahura to ni Yama, inaway to ni Yame. Lagi ko tong katawagan, umiiyak, ano po siya, yung depressed na depressed, down na down talaga, baon sa utang. Marami pong reklamo laban kay Inay Mary Ann. Sinasabi rin, may mga nagsasabi din po na na eto pong si
Inay Mary Ann ay scammer din daw po. Pero ako, naniniwala ako na si Inay Mary Ann, sabihin na nilang scammer, pero etong si Inay Mary Ann, na-scam din po. Na-scam din po ito ni Kulaong. Kasi nga po, dito to humihingi ng pera. Naririnig namin sa mga audio recording na ni-record nitong si Yama, pati sa mga sulat ni Kulaong noon para kay Inay Mary Ann, talagang nanghihingi siya ng pera. Kapatid pa nga tawag niya. Kapatid pa ang tawag dito ni Kulaong kay Inay Mary Ann. Ngayon, hindi ko po ito naisama sa kwento ko kay Boss MG kasi hindi naman po ako si Inay Mary Ann at hindi naman po ako representative ni Inay Mary Ann. Pero ito po ang kwento. Buti bago po pumanaw etong si Inay Mary Ann, ayon po mismo sa kanyang asawa ayon mismo kay tatay, namatay na nga daw po etong si Nanay Inay Mary Ann Victory. Kaya po, pakinggan po ninyo, ito po yung kanyang last interview bago po siya mawala. Ito po yun. Ibigay niya na buhay na manok ay napunta sa milyon at sa sako-sakong bigas na pinamigay niya since May 4 up to May 19 bago siya mahuli ng NBI. Tinuring ko siyang kapatid. Tinuring ko siyang kaibigan. It's not all about the money that is stole, but it's all about the dignity na inagaw nila sa akin at sa mga maliliit ko kaya. May 3 up to December 9, 2020 is the worst moment of my life. Because nagtiwala ako sa taong mali. Alam mo, Norman Mamusil, ang mga nakuha mo sa akin. Alam mo, John Chutan, ang sakripisyong ibinigay ko sa amo mo para pabuhin niyo ako ng ganito. Alam mo, Norman Mangusin, yung mga utang mo sa akin na buong puso kong pinagkatiwala sa'yo dahil nga sa kapatiran na meron tayo. December 9, nagpaalam sa'yo ang asawa ko, hindi na ako sumama sa DGMP dahil alam ko kapag ikaw ay nakita ko at nakiusap, hindi na naman ako makakatanggi. December 9, nagpaalam ang asawa ko at sinabi sa'yo na Francis, baka po pwede sa April ay makasingilak at magulog ka lang ng konti kasi birthday ng anak kong babae, 7th birthday. Umuo ka, oo lakay. Pumilit ka pa. Baka pwedeng mag-open ako ng ATM, huling-hiling mo, at ibigay sa'yo, at kung magkano yung naipasok kong pera sa ATM na yon, dodoblihin mo, pero hindi na kami pumayag. So, January, February, March, tahimik lahat. Hinihintay ko na lang yung April para mahulugan mo ko. And yet, April, binaboy niyo ang pagkatao ko sa buwan ng sinila. Wala akong binudol sa inyong 12M. Wala akong binudol sa inyong 12M. Wala akong kinuha sa inyong 12M. At ang nirelease mong pera sa aking cheque na 800,000 at 400K, alam mo, hulog mo sa utang mo sa akin at may ebidensya. Nandito po lahat ng ebidensya ko. Ang iba sa mga ebidensya ko, na-post ko na sa SOCMED. Siyempre, ang iba pang korte. Mayaman challenge o mambudol challenge. Ano ba ang tunay na advocacy mo? Ang tumulong
ang samantalahin ang pandemic at pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Ang pananakit mo ng bigas para sa totoong advocacy mo, ang mambudol, Norman Mangusin. Ang dami mong ginamit na pangalan. At ang pagkakataon na to is opportunity na manawagan muli kay Tatay Digong. Tatay Digong, tulungan niyo po kami mga biktima ni Norman Mangusin na nagtatago sa kanyang mga supporter ng mga OFW na hanggang ngayon ay nabibilog ang kanilang mga ulo. Ginamit po ang pangalan niyo ni Norman Mangusin na ang sinabi ay tuwang-tuwa daw po kayo sa kanya at tinutulungan niyo daw po siya na maayos ang kanyang mga kaso. Sa pamamagitan ng mystery girl niya na nangangalang Esther. Mismo sa akin niya po sinabi yon. At naging dahilan kung bakit po nag-release po ako ng pera, tinulungan siya. Ma'am, putulin ko po kayo. Bakit po tayo nagkakalat ngayon? Ano po ba yung nakikita nyo na scam sa inyo at sa iba pang sumali sa Leomar? Okay. Ang na-scam sa akin ay hindi lamang pera, kundi dignidad. Ang na-scam sa akin ay pagmamahal, emosyon, na hanggang ngayon ginagawa niya. Ngayon po ay meron silang FFCI na tinatawag o FNM Family FNM Family Club Incorporated na hindi pa rehistrado sa SEC ay nangolekta na po noong November ng pera sa mga OFW. Umabot po ito ng milyon-milyon. Pero wala po silang mapakita na transparency kung ilan nga po ba talaga ang bigas na napamigay. Yung mga OFW na ngayon ay nasa ilalim pa ng pambubudol ni Norman Mangusin. Ay maiintindihan ko po kung magagalit kayo, pero maiintindihan nyo po at the end of time na kayo po ang inililigtas namin dito. May mga OFW na pong may reklamo, may mga OFW na po na bumaba dahil po sila po ay nakaramdam na nakakaiba dito sa FFCI na to. Linawin natin naman si Norman Mangusin ay siya si Francis Leo Marcos. sino po si Francis Leo Marcos? Si Francis Leo Marcos, ang sinasabi nilang pandemic hero, pero sad to say, I will declare it's not pandemic hero, it's pandemonic hero. Okay? Siya po yung nagbigay ng mga bigas at kalabasa na ginawa niya pong stepping stone na mag-ingay sa social media para sa kanyang sariling ambisyon at makakuha ng mga mayayaman na po pwede niyang hamunin sa mayaman challenge at the end of time ay putangan o gawing financier sa pamamahagi niya ng bigas. Magkano po ang nakuha sa inyo? Ang nakuha po sa akin, sa akin lang, ang hindi nakalista ay 2.3 M. Bakit po kayo naglabas ng 2.3 million? Dahil na sa magandang deal niya sa akin, na hihiram siya ng pera sa akin, pagbibili ng, nung una pa lang from the start tayo pagbibili ng bigas at kalabasa, at ibibigay niya sa akin ng May 30. Subalit siya nga inakulong ng May 19. Bakit ako nagtuloy sa pagtulong? Dahil nga na-capture na po niya ang aking emotion at nangako na siya ay mayaman, siya ay may mga ginto, at sasampung doblehin niya ang nakuha niya at mga nawala sa akin kapag siya po ay nakalaya. At meron po akong ebidensya. Gaano po kayo marami sumali sa Mayaman Cup? Marami kami sumali sa mayaman. Ganun po ang style ni Kulaong. Sasabihin niya na marami siyang gold, marami siyang pera, marami siyang kayamanan para ikaw ay mahut-hutan. Style niya 'yon. Sinabi nga nito sa amin meron daw po siyang mga gold na ang nagbabantay ermitanyo.
kausap niya si Jam noon, kausap niya noon sa tawagan na ni-record ni Yama, etong si Nanay Remy. Sinasabi po yung patungkol po dun sa gold na wag daw pong maingay dahil marami daw pong madadamay. Pero alam niyo kung may gold talaga si Kulaong at meron talaga tong bukal ng gold, merong kuweba ng gold na ang nagbabantay ay ermitanyo. Hindi po to uupa ng bahay. Ang challenge siya. Yung mga iba natatakot pa na lumabas. Pero may mga kausap na po ako. Gaano karaming bigas po ba? Ilan tonelada ang naipamigay? At ano pa yung mga ibang market? Ang kalabasa ay hindi ko alam kung eksaka, pero minsan isang buong truck, minsan kalahating truck lang. Yung mga bigas siguro maabot ng mga 300 sacks, 200 sacks. Yan ang mga pinamimigay niya. Para po saan yung pinamimigay niyo? Para daw po sa pandemic, para sa mga sa tapong bayan. Pero yun po ay pinamasakit nagamit ng pandemic namuhunan para sa sariling pangangailangan. Ngayon nakakulong na siya, nagpa-function pa po ba? Yes, nagpa-function pa po. Dahil ipinadadala ang pera sa pangalan ni Mr. Dong Batat. Yun. At patuloy pa rin pag-ooperate nila sa YouTube channel niya sa pamamagitan ni John Chutan. Yes, ma'am. Ano po ang babala niyo sa mga kababayan Yung Honchotan, si Yamatan po yun. nating OFW, yung mga kababayan nating naniniwala sa apelido ni Marcos dahil kahit hindi siya Marcos, ano po yung babala niyo? Ang babala ko, simple lang po. Magmasid po kayo. Kaya ayaw po ni John Chutan na manood kayo sa mga expose namin kasi nakalapag po doon ang ebidensya. Naiintindihan ko po kayo. Dahil napunta po ako sa sapatos nyo na nabulag ako. Kayo po ang main concern po namin dito. Kung gusto nyo po tumulong, pumunta kayo sa barangay nyo. Magpadala kayo sa kamag-anak nyo. Dahil sigurado pa makakatulong po kayo. Kaawaan nyo po ang sarili nyo dahil hindi po madaling maging OFW. Para lang ipadala. Habang kayo nagkukudkud ng inidoro, ang sekretarya ni Francis Leo Marcos, ni Norman Mangusin, ang hahaba ng kuko. Habang kayo hindi kayo makapag-ayos sa sarili nyo, todo make up. Okay, ma'am. Magsasampa po ba kayo ng kaso? Yes, this Thursday, magsasampa na po kami ng kaso. At next week, Ano pong kaso ang magsasampa na? At gaano po kayo karami na magsasampa ng kaso? okay, ako muna ang mag-start ng kaso at yung mga victim ay next week po sila magbibigay ng kanilang mga affidavit. Okay. May effect po ba sa national election? Yes. Ano po ang epekto? Dahil tatakbo daw siyang senador. Kahit po nakakulong. Yes, kahit nakukulong. FNM lang ang malakas nga daw pero hindi makalabas. I mean, tatakbo siya ng Senado, yun po talaga ang gusto niya. Ang tumakbo sa Senado. Yun po ang gusto niya, yun talaga yun. Dahil noon ay naging lucid candidate siya. Ngayon, nagtingin sa SOCMED Dahil gusto niyang tumakbo sa Senado at minsan niya na ako nakuperan na magkaroon kami ng party list. Na number 2 nominees ako. Ang hatian na sabi niya, pag sure na naman na ano tayo ang hatian, 70% akin, 30% sa project niyo, sa inyo bahala. Ganun po ang isang Norman Mangusin, a.k.a. FNM. Okay. Okay na. Ma'am, yung palinaw lang doon po sa doon po sa babala po ninyo na tama po ba na may gumagamit pa rin, o ginagamit pa rin ng pangalan niya at influensya niya para makapag-solicit ng pera to support Inday? Tama po ba? Hindi. Ito, sige, i-ano ko na expose ko na yun. Opo. Okay, sige, go. Sige po. Okay, nananawagan din po ako kay Inday, kay Mayor Inday Sara Duterte po. Mayor, sinisira po kayo ng isang Norman Mangusin pa FNM sa pamamagitan ng sinabing tarapo po kayo. At kay Senator Manny Pacquiao, Sir, Mr. Senator, sana po magsalita kayo at maklear ang pangalan nyo dahil ipinagkakalat po sa SOCMED
ni Norman Mangusin, aka FNM, na may utang daw po kayong 1.7 billion. Magsalita po kayo, sir, para malaman ng sambayanan ng taong bayan dahil ito po ay malaking kasiraan sa inyong pangalan. Solicitation doon sa to fund Inday Sara na movement or Wala namang ganun eh. Walang ganun. Solicitation yon para magpili yung pangalan niya sa pamimigay niya ng bigas. Hindi na po kanya galing ang pera. Galing na po sa OFW. Tapos ang dadali niya yung pangalan niya. Yun. Okay na? Yun. pero mapagay. Okay na ako doon. Okay. Yun po yung katotohanan nun. Na si Kulaong nagsasabi, mayaman challenge, tumutulong, siya ang magbibigay ng tulong. Pero ang totoo po, ang inaasahan niya na magbibigay ng tulong ay ang mga OFW, yung mga mamis. Ayan. Kabikab si Boy, Tres Mujeres. Ayan. Thank you po. Tamang inala na rin ako, Sir Mac. Seryoso violation itong si Kulaong. Ba't nakakalagpas? Okay, Tupod Genius Kahombre, MG, Tolmac, Tolbungo, Bravo. Yan. Salamat po sa inyo po mga pakulay. Thank you po sa mga blessing na binibigay niyo po sa akin. Totoo yan Daniel Bermudez. Si Inay Mary Ann ang isa sa mga matibay na kalaban ni Kulaong sana kung nabubuhay pa to. Talaga pong hindi nilang kinaya. Naniwala naman ako na wala na si Inay Mary Ann kasi pinasahan ako ng litrato ni tatay, yung kanyang asawa, na si Inay Mary Ann ano po, yung wala ng buhay. At video. Pero meron pong ilang mga tao na nagke-claim na buhay pa naman daw po at nagtatago. Pero yan pro Kulaong pa ba noon? Hindi na po ako pro Kulaong yan. Nauna po akong umalis kami. Nauna po kaming umalis. Sumunod si Inay Mary Ann. Ayan. Actually, pinapabanatan pa. Hindi. Nauna pala sa amin si Inay Mary Ann. Sila pala yung naunang umalis ng kanyang asawa dahil nagdududa na sila at parang naghihinala na nga sila na si Kulaong ay scammer. Dahil hindi sila binabayaran. Ang daming inutang kay Inay Mary Ann, pangbili ng kalabasa, pambili ng bigas, pero hindi po siya binabayaran. Parang yung utang sa kanya umabot ng nasa 3 milyon, 1.2 million lang ang nabayaran. Hindi ko to kinuwento kay MG kasi hindi po ako yung wala po akong, kumbaga wala akong karapatan pero i-share ko sa inyo kung ano yung kwento ni Inay Mary Ann. May full video to, medyo mahaba, 20 ilang minutes ba to? I-upload ko na lang po siguro mamaya. Okay, ilang minutes to? 25 minutes, okay, 26 minutes. I-upload ko na lang po ito ng bukod para mapanood nyo ng mas mahaba, malaman ninyo ang paliwanag ni Inay Mary Ann kung bakit nahulog ang kanyang kalooban at minahal niya ang isang Francis Leo Marcos. Minahal nilang mag-asawa ni Tatay Nestor. Minahal nila. Dahil nga po, kapatid ang tawag sa kanila. Pinapasok sila doon sa kwarto, sa Legrand, na ang nakakapasok lamang daw ay yung mga nagmamahal at minamahal ni Francis Leo Marcos. Pinakitaan din sila ng gold. Miniting pa sila patungkol po sa mga gagawing estratehiya sa pagpapabango ng pangalan ni Kulaong. Yun ang mga natatandaan ko diyan. Kaya po i-post ko po yan ng bukod para mapanood po ninyo ng buo. Kawawa po inabot talaga ni Inay Mary Ann dito. Grabe. Alam nyo, si Inay Mary Ann ay naging tawagin na lang nating naging scammer din. Nakapanghut-hut siya ng nakapanghut-hut din sa iba't ibang tao. Kasama, ang alam ko pinatulpo pa siya ni Tony Poller. Pinatulpo pa po siya ni Tony Poller, etong si Inay Mary Ann, dahil nga po, hindi na siya nakakabayad sa utang kay Tony Poller hanggang sa nakamatayan na. Iaano rin natin yan. Yun ang paliwanag ni Inay Mary Ann napilitan siyang kumuha ng pera sa ibang tao sa kanyang investment scheme na ginagawa. At alam ko nagpapautang din to sa casino si Inay Mary Ann So ngayon, nung nakakuha siya ng mga pera,
kay Kulaong niya na ibibigay. Sa halip na sa negosyo niya maipasok, na ipapautang niya kay Kulaong. Ngayon, na nangyari, nung dapat magtutubo yung pera, wala siyang maibigay na pera dun sa nag-invest, dun sa nagbigay sa kanya na investment. Yung nagbigay sa kanya ng share. Kasi nga, na kay Kulaong yung pera. Yun pala si Kulaong, kaya ang lakas humingi ng pera noon. At sanla ng mga gamit, Rolex, gold, kung ano-ano mga ari-arian, pati sasakyan. Dahil po, pinang BBIP sa BJMP. Eto yung sabi mo, Mac, hindi ba pwede nadalin sa mainstream like 24 Oras or TV Patrol o RTIA mga kasalanan ni Kulaong like yung tungkol sa dalawang First Lady or tungkol sa mga pinagsasabi niya sa mga Aquino? Pwede po. Kaya nga po, di ba, ito po ang ating ginagawa. Tayo po ay nagla-live, nagbo-vlog, nag-upload ng mga tungkol kay Kulaong para po tayo ay dumami at maipakalat po natin ang mga katarantaduan na ginagawa ni Kulaong. So, ang isa pong way para po makarating ito sa mga kinaukulan, yung suportahan po ninyo. Kaming mga lumalaban kay Kulaong, unang-una na dyan syempre si MG. Kung kayo po makita ninyo itong aking upload, aking video, share niyo na rin po kung pwede po. Para sama-sama po tayo na etong si Kulaong ay mabura dito sa SOCMED at nang hindi na po makapanloko at makaperwisyo. Na katulad na nangyari kay Inay Mary Ann na talagang umabot po sa kamatayan. Baon-baon niya hanggang kamatayan ang kanyang pagkamuhi dito kay Kulaong. Umuwi po ako ng Malaysia, nagkita po kami ni Inay Mary Ann. Nagkasama pa po kami. Yun nga po, nagkasama kami panandalian dahil kami nga po kailangan din naman namin umuwi po ng dito sa bahay namin. Kaya po hindi po ako nakapag-stay sa kanya ng matagal. Pero yun nga po, hindi na po talaga namin inabutan na si Inay Mary Ann ay makarecover sa kanyang sakit. At hindi na po kami nakabalik sa kanya. Hindi na po kami nakapag-usap. Wala nang kahit ano. Siguro bukas po ipapakita ko sa inyo o isasama ko po sa upload ko yung aming pagkikita ni Inay Mary Ann. Eto, teka. Alam ko nandito yun Para i-share ko na sa inyo para makita nyo na po. Nung umuwi po kami galing Malaysia, dinalaw po namin siya at pinagluto pa niya ako ng sinigang. Kasi po, ko noon hindi po kami nakakapagluto na gaano ng mga Filipino food doon po sa Ayun, eto. Okay, i-share ko sa inyo para makita po ninyo Okay, ipapakita ko po sa inyo. Ayun, ito na. Ayan, nagkita pa po kami ni Inay. Yan, si Inay Mary Ann po, nagkausap pa kami ng personal. At talagang ang haba ng kwentuhan namin. Ginabi kami dyan sa bahay niya. Ayun Yan, si Tatay Nestor. Nasa po yan, nasa channel ko yan, yung aming kwentuhan na ito. Hanapin nyo lang po yung White House ni Inay with Fiona and
at Inay at Itay. Ayun, makikita niyo na po yung upload ko na yan. Nagkita po kami ni Inay Mary Ann. Dami namin napagkwentuhan tungkol kay Kulaong, mga panggagago ni Kulaong. Pinahawak niya sa akin yung sulat, pinakita niya sa akin yung sulat ni Kulaong, mga ganon, mga ebidensya ng panloloko sa kanya ni Kulaong. Yan. Meron pang karma na sisingil kay Kulaong, lalo na namatay na ang inutangan niya. Grabe ang balik nun. Grabing karma ang balik niyan kay Kulaong. Yun nga po, kaya lang, kung mapapansin niyo, 'di ba, parang ano pa rin no, lakas-lakasan pa rin. Pa-shoutout boss watching habang nagre-review. Feeling ko nakatambay lang at nagchichill dahil sa mala teleseryeng issue na ito. O, 'di ba? O ba't pinura mo yung Naylor Anteha? Ayan. Ayan po, yan po yung si Inay Mary Ann. I-upload ko po ng bukod. Ayan, Dillon Joshua, ayan shoutout sa'yo. Alan James Bire, ayun, Nilo, sana nga ganun bigyan pansin sa mainstream media para malaman ang buong kwento tungkol kay Kulaong. Boss Mac, yung interview na yan, pro Kulaong pa ba noon? Ako po yata, oo, parang pro Kulaong pa ako noon. Nung nauna kasi si Inay Mary Ann natang umalis, sumunod lang kami. Ayan. FLM lang malakas pero di makalabas. Got me. Yun. Ate Kikay, pandemonic, literal na demonyo ka, Kulaong. Boss Mac, pro Marcos po ba kayo? Opo. Ayan. Grey Gear. Ayan. Hello po. JWBP TV. Okay. Big hugs. Ayun. Tol, Brawlerms at sis Jancy to may hilaw na inaanak. Kay Israel, 8 balik. Ayan, shoutout po. Chubby Chesley. So, thank you po sa inyo pong mga pakulay. Salamat po Milo, pa shoutout na din, Boss Mac, sa buong pamilya ng Anteha sa Cavite City. Dito lang ako sa malapit lang po ako sa Tagaytay, silang Cavite lang po ako. Mac, baka pwedeng ma-interview rin yan si Tatay Nestor. Try ko, Mingming, na makontak. Kasi, after niyang sabihin sa akin na wala na si Nanay Mary Ann Victory, hindi na namin nakita, hindi na namin naramdaman ang presensya ni Tatay Nestor. Basta bigla na lang siyang nag-cut off sa lahat ng tao, lahat ng mga nasa SOCMED. So tignan po natin. Babalik si Kulaong sa Oblo. Oo, tama. Ate Kikay. Napanood niyo po ba yung members only video ni Boss MG? Opo. Dillon Joshua. Yan, napanood ko po. At hindi po ako nagsisi nung napanood ko yon dahil na-educate pa ako. At doon ko nalaman na wala po talagang kwenta yung kaso ni Kulaong kay Boss MG. Basura to. Walang dating. At si Kulaong po talaga, puro yabang lang, puro kwento lang, pero walang kwenta. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama po ninyo dito sa aking vlog na ito.